Okay, so mabilisang update video lang to guys para dun sa Sturdy Strike build natin. Syempre, ito nga yung pinaka ginagamit natin when it comes to small scale PvP gaya ng Dimension Drill. So, dito talaga tayo nakafocus. And ayun, ano lang to, papakita lang natin yung mga progress tsaka yung mga naidagdag natin dito sa setup na to. So, unahin na natin yung weapon. Ang weapon na natin gamit is Stirfing, hindi na Excalibur. Kasi nagdadagdag na tayo ng damage. So, okay naman na, makunat-kunat naman na siya, lalo na nakakuha na tayo ng double Tara Frag and na-i-tier up na rin natin. So, kumukuha naman tayo ng onting DPS, kaya hindi na Excalibur yung gamit natin, Tearfing na. Then, nakakuha na rin tayo ng 2 slot dun sa, Strange Gem. So, may 2 slot na rin tayo na Golden Foot Ring. And, ang ginagamit naman nating cards na hindi na bongon. So, unti-unti na tayong kumukuha ng Swift Mantis. Itong Swift Mantis kasi is may additional agility, then additional P damage. Di ba yung agility nga is nakakapagpataas ng attack speed and kailangan natin ng 500 attack speed para sa Sturdy Strike. So, ayan. Nagdadagdag na rin tayo unti-unti ng agility. Ang plan is kumuha ng at least 4 na 3-star Swift Mantis. Then makakuha ng Maya Purple para hindi na natin kailangan mag-horong. So ayan, nag-iipon na rin tayo ng Zenny. Para sa once lumabas yung Maya Purple sa auction, kukuha tayo. So ayan, may isa na tayong Swift Mantis. Nadagdag pa is ito, Baphomet Junior card, kumuha na rin tayo. Kahit may crit yan, okay lang. Ang pinakakuha natin is yung AG plus 4, tsaka yung P damage, M damage reduction. So, tineer up lang natin yan hanggang 2-star. Kasi yung pang 3-star ata niyan is ano na. Ano ba pang 3? Ayan, crit na yung pang 3-star. So, kumuha na lang tayo ng hanggang makuha lang yung AG. So, yan ang isa sa mga addition sa progress natin. Angeling Puppet, meron na tayong isang piraso and makukuha na rin natin yung pangalawa. So, 3 album na lang. Then, ang next na ipa-prior naman natin is yung Goblin Puppet para sa damage to medium. Pansin nyo pala guys, puro dilaw pa rin yung gears ko. So, ayan, magwa 1 month and 1 week na tayong walang nakukuhang red sa ton. Pero okay lang yan, malapit na natin makuha yung first. So, ilang fragments na lang, makaka-redeem na tayo ng red weapon. So, ayan, hintayin na lang natin yan. Huwag natin asahan itong medyo malas kasi. Next is ito, nagdagdag na rin tayo ng illusion card Moonlight para sa additional HP tsaka move speed. Siyempre, nagdadagdag tayo ng move speed kasi nga ang target natin madalas is yung mga nasa backline, yung mga squishy targets. So, etong move speed, okay na okay yan para ma-close natin yung gap. And recently, na-buff na din yung Cavalry Mastery natin. So, ayan, napakalaking addition yan. Yung 20% move speed data ang dinagdag sa atin dito. So, okay na okay yan pang chase ng mga targets natin. Ano pa ba? Enchants. Marami rin tayong nadagdag sa enchants. Una ito, naka-double agility na rin tayo. Pero tinatry natin kumuha ng triple para sa attack speed para ma-hit natin yung 500 attack speed. Although ngayon na-hit naman na, nakakapag 500 attack speed na tayo pag full buffs ng Bard tsaka ng FS. Pero ang plan kasi is kumuha ng maraming attack speed dito or agility stats para makapagbawas tayo dito sa pinaka-stats natin. Kasi ang mahal mag-level dito ayun, 11 points. So, pwede pa sana natin ilagay yun sa ibang stats tulad ng strength. So, kailangan mabawasan natin na mabawasan yan. So, ang pinaplano natin is kumuha ng triple enchant dito na puro agility. Dito rin, nakakuha na rin tayo ng double vit since pinaprayo nga natin yung vit sa enchant dahil kasama siya sa skill multiplier ng Sturdy Strike. Ito, triple vit na pero level 5 pa lang pero okay na yan kasi triple vit. Vitality boost 3, additional HP. Ito, hindi ko pa na-update uli ito.
Ito, anti-M damage. Ano pa ba? Ito, naka-superior physical attack na tayo na may Agi. So, ang plan is dalawang Agi dito plus superior physical attack since kailangan din natin ng mga attack percent dahil nagdadagdag na nga tayo ng DPS sa sturdy strike natin. Then dito, ito, triple vit na 6. Siguro hindi muna natin na-update yan. Okay na yan. Ikukunin muna, tatry muna natin kunin tong agility na triple agility or superior physical attack na may dalawang agi. So yan, nag-ano tayo. Siguro bukas makakapag-upgrade pa tayo after mag-HHH. Ano pa bang update dito? Medals. Medals, ganun pa rin naman. Spread lang, 30-30-30. Unti-unti na tayo kumukuha ng mga medals dito sa Fame Box. So, pag may extra tayong gold coin, bumibili-bili tayo niyan, puipitik-pitik tayo niyan, pandagdag sa medals natin. Siguro hinto tayo around, ewan ko, 50 ba? Kasi nasa 60 ata yung max nito eh. So, pipitik-pitik tayo ng Fame Box para madagdagan tong mga medals natin. Then, mount, nakapagdagdag na rin tayo paunti-unti. Pinapantay na natin. 29 na yung strength boarding, 22 na yung protector. So, ang balak natin is i-30 man lang lahat. Hindi, 29 man lang tong dalawa. Tapos, pantay-pantay na lang para sabay-sabay na yung progress nila. Kasi ito, 40 na. Ang balak natin is mahabol to eh. So, 40, 40, 40. Inuunti-unti na natin. Sa traits naman, nililipat na natin dito sa tatlo. Charisma, Lovely, tsaka Clever. Para doon sa P damage reduct, M damage reduct, tsaka P damage increase. Feather, nagpalit na rin tayo ng feather setup. Ang gamit na natin sa red feathers is ito, light, space, time, day, tsaka truth. Hindi na tayo nag-double dito. Hindi na tayo nag-LND. So light na lang kasi si light namumultiply siya nito. Yung stats niya, yung physical attack tsaka P damage increase. Namumultiply siya ng attack stats dito and wala kasi niyan dito sa defensive. Si defensive naman, ang minumultiply niya is P damage reduct na nakay dark. So nilagay muna natin siya dito sa mga parang respective slot nila. Hiniwalay na natin. Hindi na tayo nag-double setup na kanya LND. Since medyo hindi na nga natin prayo yung PvP stats. So ayan. Light, space, time, day, tsaka truth. Then dito, dark, divine, nature, virtue, tsaka order. Hindi tayo nag-Raven's Hour dito kasi halos parehas lang naman yung Raven's Hour tsaka Raven's Prestige. Mas mataas lang ng onti yung base stats nito. And meron kasi itong PvP stats multiplier. Hindi na nga natin siya pina-prioritize. So, okay lang Raven's Prestige sa atin dito sa setup na ginawa natin. Ang inaabol kasi natin dito is itong bit. Syempre, additional HP to, additional PDEP, plus kasama siya sa skill multiplier ng sturdy strike natin. So, kinuha natin lahat yan. Meron tayong mga virtue dyan sa lahat ng defensive feathers. So, defensive na siya, tsaka offensive. Sabay na. So, ayun lang naman yung mga natin, update. Sa skills, wala naman din akong binago. Ano pa ba? Yan natin. Stats, skills naman, equip, enchant, weather mount, wala. Ano ba? Costume. Wala akong dagdag yan. Buli lang tayo para tanggal sawa. So, ayun lang ang pinaka setup natin. Siguro around 80 ata or 90 ba yung sturdy strike ko dati nung nirelease natin yung guide na yon. Pero ngayon medyo nadagdagan na. Ayan, nasa 120 na siya. 120 na per palo. And may HP na tayo na 94k. So malaki-laki na yan. Mamumultiply pa yan sa arena or sa PvP maps. Siguro nasa 300 something tayo. 360 ba? 350. Then, eto, 441 na walang konse, walang buffs. Ay, 414 pala. Nag-441 pala kasi kay Sohi. So, ayan, 414. Walang FS buffs, walang bard, walang concentration potion.
P damage 106 na. P damage reduct 92%, M damage reduct 76. So target natin is ma-100 din yung dalawang yan para sa survivability natin. Syempre frontline setup nga. Kaya mapataas natin tong P damage kahit nasa 130 para talagang mabawasan natin yung mga glass cannon kasi medyo mababa yung attack nito eh. So umaasa lang tayo sa damage increase. So ayan, ito yung pinaka update dito sa Sturdy Strike build natin.